Kinumpirma mismo ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na totoo ang nakalistang 100 bilyong pisong insertion sa 2025 General Appropriations Act na ibinahagi ni dating Congressman Elizalde Co. Subalit nilinaw niya na walang alam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagsisingit na ito at walang ebidensya na siya ang sangkot sa mga kickback scheme. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson na totoo ang naging insertion sa 2025 General Appropriations Act na nagkakahalaga ng 100 billion pesos. Pinatutungkalan ni Lacson ang inilabas na listahan ni dating Congressman Zalde Co sa kanyang expose sa social media. Pero paglilinaw ni Lacson, walang kamalay-malay si Pangulong Bongbong Marcos na nagagamit na pala ang kanyang pangalan sa mga pagsisingit ng budget. Ayon kay Lacson, nagkaroon ng misrepresentation sa pangalan ng Pangulo dahil sa mga tao sa Malacanang na nakinabang sa kickback. Tinutukoy dito ni Lacson ang mga nagresign ng opisyal na sina Undersecretary Adrian Carlos Bersamin at Education Undersecretary Trigiv Olivar. Batay umano ito sa salaysay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo tungkol sa kanilang modus sa pag-deliver ng mga kickback. Noong nag-uusap na kami, sabi ko, okay, ganito ang gawin mo. Igawan mo yan in your own handwriting, pirmahan mo. At gagawa ko ng paraan, maiparating yan kay President Marcos in fairness to him. Kasi, alam mo, walang kamalay-malay yung Pangulo. Tapos gagamit ang pangalan niya. Tapos parang maraming naniwala kay Zalde Co na nag-deliver sa 25 billion. Sabi ko, to set things right, At alam mo naman na hindi, sabi niya, imposible magdala si Zalde Co ng 25 billion. Saan siya kukuha? Dito sa 100 billion. Ako nga nangasiwa. Bagamat totoo ang listahang inilabas ni Zalde Co, wala umanong katotohanan na siya ang nag-deliver ng 25 billion pesos kina Pangulong Marcos. Kwento umano ni Bernardo, mula sa 100 billion pesos na insertion, 81 billion pesos ang napunta sa DPWH kung saan ang 51 billion pesos dito ay si Bernardo mismo ang nangasiwa. Bukod dito, hindi rin umano makatotohanan ang mga maletang ipinakita ni Co dahil ayon kay Bernardo, hindi kakasya rito ang mga nabanggit na halaga ng pera. Sinabi naman ni Lacson na questionable ang pagdawit kay Marcos dahil kung siya mismo umano ang nag-utos na mag-insert ng budget, bakit daw umano ito i-veto? Sa inisyal na pagsisiyasat ni Lacson, lumabas na may mga item sa listahan ni Co ang kasamang veto ni Pangulong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.